This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang araw mga ka-Family Matters. Isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Today is a special day of the week na ating inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang espesyal na pangangailangan. Ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, may buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning sa iyong lahat. Maligayang pagdating po sa Family Matters Saturday Special dito sa 1116 DXAS, your community radio, kung saan sabay-sabay nating hinaharap ang mga usaping pampamilya ng may pag-asa, pag-unawa at pananampalataya. Ngayong umaga, nais ko munang ipaalala sa bawat magulang, tagapag-alaga at pamilyang nakikinig, hindi po kayo nag-iisa sa inyong journey. Maaring may mga araw na mabigat ang inyong pinagdaraanan, maaring marami kayong tanong, maring pangamba at minsan pakiramdam nyo ay kayo lang ang dumaraan sa ganitong klaseng paglalakbay. Pero narito po kami upang samahan kayo, upang mabigay ng kaalaman, upang mabigay ng pag-asa, at upang ipaalala na sa bawat hamon ng buhay, may Diyos na handang umalalay sa atin. Lalo na sa mga magulang na ating mga batang may special needs. Sa mga unang beses pa lang humaharap ng diagnosis, ang topic na yan ay para sa inyo ngayon. Sa mga naghahanap ng paraan kung paano mas mapapabuti ang buhay ng kanilang anak at sa mga tahimik na lumalaban araw-araw, ang programang ito ay para sa inyo. Kay timing na timing po ang ating topic ngayong umaga. Dito sa Family Matters, naniniwala tayo na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinisimulan ito sa pag-unawa at hinaharap ng may bukas na puso at pagtanggap. Kaya our topic this morning is moving forward with autism, finding your way after diagnosis. We will be answering the most common questions after ma-diagnose ang ating mga anak. Ano na? What's next? Kaya stay tuned lang po. Kung meron kayong mga kilalang maraming mga tanong, don't forget to invite them to listen, share this program, share the link para ma-invite natin sila at maaring ang ating programa ay maging of help sa kanila. Kaya sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Isipin nyo ito, para kayong naglalakad sa isang madilim at madamong gubat. Sobrang labo ng paligid. Hindi nyo alam kung saan ang tamang daan at pagod na kayo sa kakahula kung saan kakaliwa o kakanan. Tapos, biglang liliwanag. May mag-aabot sa inyo ng mapa. Pero pagtingin nyo sa papel, mapapansin nyo na ang nakasulat ay isang lingwahe hindi nyo naman pala natutunan. Ganyan na ganyan ang nararamdaman ng maraming magulang sa oras na matanggap ang diagnosis ng kanilang anak. Ito yung moment na nawawala na ang fog ng pag-alinlangan pero bigla namang papasok ang mundo ng Autism Spectrum Disorder. Puno ng mga therapy acronyms, clinical levels at mga legal jargon na parang panibagong wika na kailangan aralin muna sa simula. Kaya bakit ba natin ginagawa ang Q&A na itong ngayong araw? Dahil ayon sa mga statistics, ang period na pagkatapos ng diagnosis ang pinaka-overwhelming na stage para sa isang pamilya. Hindi lang definisyon ang hinahanap nyo ngayon. Ang kailangan nyo ay isang konkretong strategy. And based from my experience, during my interview with a lot of parents, after ma-diagnose ang kanilang anak, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Umabot na lang ng 2 years, 3 years, pero walang intervention ang nangyayari kasi hindi nila alam kung ano ang dapat gawin after ma-diagnose. Kaya narito tayo para pagdugtugtungin ang mga clinical na siyensya at ang realidad sa loob ng inyong mga bahay. Pagsasamahin natin ang top 8 na mga tanong ng mga magulang at sinigurado namin ang mga sagot ay based sa latest pediatric research para mabigyan kayo ng malinaw at science-backed up na roadmap. Kahit ikaw ay isang magulang na kahapon lang nakatanggap ng folder ng mga resulta o isa ka mang caregiver na gustong tumulong,
ang segment na ito ay para sa inyo. Lilipat na tayo mula sa pagtanong ng ano ito tungo sa mas mahalagang ano na ang susunod nating gagawin. Kasimulan natin ang ating paglalakbay sa unang bahagi, ang mga clinical na hakbang na dapat ninyong malaman pagkalabas ng opisina ng doktor o clinic rather. Habang paunti-unti tayong lumalabas sa madilim na gubat ng pag-aalinlangan at sinimulan natin basahin ang bagong mapa na ito, papasok tayo sa tinatawag nating clinical transition. Ito yung napakalagang panahon pagkatapos iabot sa inyo ng doktor ang official na papel ng diagnosis. Panahon ito para intindihin ang siyensya, pero mas mahalaga, ito ang oras para bumuo ng isang malinaw na strategy. Simulan natin sa unang mahalagang tanong sa ating mapa. Ano ang level of support na ibinibigay sa anak ko at bakit? Kapag binasa mo ang diagnosis ng anak mo, baka mapapatitig sa mga numerong level 1, 2, or 3. Sa mata ng siyensya, partikular sa DSM-5 manual na ginagamit ng mga doktor, ang mga levels na ito ay hindi grades sa school. Hindi ito ibig sabihin na bagsak ang anak mo. Ang mga levels na ito ay ginagawa ng mga eksperto para sukatin kung gaano kalawak ang kailangang tulong ng isang bata sa dalawang aspeto: ang pakikipagkapwa, social communication, at ang paulit-ulit na kilos o repetitive behaviors. So, ang level 1 ay nangangailangan ng konting suporta. Ang level 2 naman ay medyo substantial na ang support. At ang level 3 naman ay very, very substantial support. Kumbaga, ito ang nasasabi sa atin kung gaano kabigat ang kailangang bitbitin natin kasama ang ating mga anak araw-araw. Isipin nyo na ito, ang pagtuturo sa isang bata na magbisikleta. Ang level 1, parang batang kailangan lang ng training wheels o kaunting tulak. Ang level 2 naman, yun na yung mga batang kailangan mong hawakan na ang balikat habang tumatakbo siya sa tabing mo. Dahil baka mawawalan siya ng balanse. Ang level 3 naman ay ang mga batang kailangan na ng special na bike at buong gabay para lang makapag-pedal. Sa bahay, ang level 2 or 3 ay maaaring makita kapag ang isang simpleng utos na lipitin mo na ang laruan mo ay nagresulta sa matinding pag-iyak o meltdown dahil hindi pa nila kayang iproseso ang sunod-sunod na instructions. Ito ay hindi dahil matigas sa ulo nila, kundi dahil ang kanilang internal compass ay nangangailangan ng mas matibay na gabay. Yung practical tip sa atin, huwag niyong hayaang maging kulungan ang level na ito. That level na nakasulat sa papel ngayon taon ay maaaring magbago sa susunod na taon habang nag-i-improve ang bata. Kaya gamitin niyo ito bilang passport para makakuha ng tamang services sa gobyerno o sa eskwelahan. Kung level 3 ang anak mo, huwag mawalan ng pag-asa. Ibig sabihin lang ito ay mas marami kang team members na kailangan tawagin para tulungan ka. Sa aspetong spiritual, balikan natin ang Psalms 139:13-16. Sabi doon, sapagkat nilikha mo ang aking mga panloob na bahagi, hinabi mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Di ba napakaganda ng salitang hinabi o knitted? Sa panghahabi, may iba't ibang kulay at kapal ng sinulid. May mga bahagi ng tela na kailangan ng mas maraming tahi para tumibay. Ang diagnosis level ng anak mo ay bahagi lang ng panghahabi ng Diyos sa kanila. Hindi nagkamali ang Diyos sa kapal na sinulid na ginamit niya. Ang level ng support ay paraan lang ng siyensya para sabihin sa atin kung paano natin mas mapapahalagahan ang obra maestra na ginawa ng Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang bawat tahi dahil Siya ang nakakaalam kung gaano kalakas at kaganda ang kinalabasan ng buhay ng iyong anak sa huli. Question number 2. Anong therapy ang gold standard para sa early intervention? Sa dami na nababasa natin sa internet, sadyang nakakalito kung saan magsimula. Pero ayon sa mga research at pediatric guidelines, ang gold standard o pinakasubok na paraan ay ang kombinasyon ng ABA, speech therapy at occupational therapy. ABA, ibig sabihin Applied Behavior Analysis. Bakit ba natin minamadali habang bata pa sila? Dahil meron tayong tinatawag na neuroplasticity. Huwag po tayong nosebleed po. Ang utak ng bata natin, lalo na pag mag-eedad na ito, ay parang malalambot na semento. Kung may gusto
kang itanim o iukit na magandang habit ngayon ang pinakamadaling oras habang hindi pa tumitigas ang semento. Yan. Ang ABA ay o Applied Behavior Analysis, nakatutok siya sa pagtuturo ng tamang behavior gamit ang rewards. Ang speech naman ay para sa communication at ang OT naman ay para sa mga daily living skills, gaya ng paghawak ng kutsara o pagsuot ng damit. Para sa mas madaling intindihin, isipin nyo ang isang garden na puno ng ligaw na damo. Ang therapy po ay parang pagbubunot ng damo at pagtatanim ng mga bulaklak. Kung hahayaan natin lumaki ang mga damo o mga negative behaviors gaya ng pananakit sa sarili o hindi pagsasalita, mas mahirap na po silang bunutin pagdating ng araw. Ang ABA ay parang training manual, parang malaman ng bata kung anong kilos ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Halimbawa, sa halip na magtatantrums para makahingi ng gatas, ituturo sa kanya ng therapist na ituro ang bote o gumamit ng isang salita, milk or bottle. Kapag nagawa na iyon, bibigyan siya ng high five o paboritong laruan. This is called reinforcement. Ginagawa natin masaya ang pagkatuto. Ang practical tip sa atin ay isama ang therapy sa gawaing bahay. Kapag nagtutupi ka ng labada, hingan mo ang anak mo ng example, blue na medyas. Simple lang pero occupational therapy at speech therapy na yan sa loob ng kwarto. Huwag nating iasa ang lahat sa klinik o sa loob ng isang oras sa therapy. Dahil tayo din as a magulang are co-therapist sa loob ng ating tahanan. Ang bawat pag-abot ng platito o pag-button lang sa polo ay isang malaking hakbang tungo sa kanilang kalayaan. Sabi nga sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Ang salitang train up sa Hebrew ay may kinalaman din sa paglalagay ng lasa o flavor sa pagkain ng sanggol para ganahan silang kumain. Ang therapy ay hindi isang parusa. Bagkus ito ay paglalagay ng tamang lasa sa buhay ng anak nyo para ganahan silang makipag-ugnayan sa mundo. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng mga therapist bilang katuwang sa pagdidisiplina at pagtuturo. Ibig sabihin katuwang. Hindi sila lang. Kaya huwag tayong mapagod, magtanim at mag-alaga sa garden ng ating anak dahil sa takdang panahon, ayon sa pangako ng Diyos, makikita natin ang bunga ng ating pagtataga na hindi mawawala habang buhay. Question number 3. May iba ba bang medical conditions na dapat naming patingnan? Isang malaking pagkakamali sa pag-aalaga ng bata may autism ay ang pag-aakalang lahat ng kanilang kilos ay dahil lang sa autism nila. Sa medisina, tinatawag itong diagnostic overshadowing. Ibig sabihin, nakatutok lang tayo sa label na autism kaya hindi natin napapansin na may iba't iba pa palang sakit sa bata. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa journals gaya ng pediatrics, ang mga batang nasa spectrum ay mas mataas na posibilidad na magkaroon pa ng mga co-occurring conditions. Kasama rito mga issue sa GI problems, constipation, acid reflux, sleep disorders o matinding anxiety o yung pinaka common sa atin ngayon yung picky eating. Ang hamon dito, maraming bata ang non-verbal pa o hindi pa marunong magsalita kaya hindi nila alam paano sabihin na masakit ang kanilang tiyan. Sa halip, ginagamit nila ay ang kanilang action o behavior. Paano? Naging irritable sila, hindi makatulog o biglang nagkakaroon na meltdown na walang namang malinaw na dahilan. Isipin nyo ang inyong sarili kapag masakit ang ngipin, di ba? O kulang kayo sa tulog. Di ba't mabilis din tayo uminit ang ulo? Mas mahirap mag-focus sa trabaho at parang gusto nila yung mapag-isa. Ganyan din po ang nararamdaman nating mga anak. Kapag ang isang bata ay may stomach issues, ang sakit na nararamdaman niya ay nagiging noise sa kanyang utak na humaharang sa kanyang kakayahang matuto sa therapy. Hindi siya makikinig sa teacher kung ang buong sistema niya ay sumisigaw sa sakit. Kaya practical tip po, maging isang medical detective. Gumamit ng isang simple notebook o behavior journal. Lahat isulat niyo po. Anong oras siya nagme-meltdown, ano ang kinakain niya bago iyon, bakit siya nagme-meltdown, ilang oras ang tulog niya, kapag nakita niyo na lagi nawawala ang bata pagkatapos kumain ng gatas o wheat, baka iyon ang red flag na kailangan ipakita sa pediatrician. Huwag nating balawalain ang katawan sa paghahanap ng lunas sa isip. Sa Biblia, makita natin ang malasakit ni Jesus hindi lang sa kaluluwa kundi
maging sa pisikal na nararamdaman ng tao. Mark 5:41-43 says, pagkatapos buhayin ni Jesus yung anak ni Jairo, ang unang utos niya ay bigyan niyo siya ng makakain. Diba napaka-practical? Alam niya na kahit mahimala na, kailangan pa rin ng katawan ng nourishment at ginhawa. Ganyan din ang tawag sa atin bilang magulang. Ang pag-aalaga ng physical health ng iyong anak, ang pagtiyak na maayos ang kanilang tulog at walang sakit ang kanilang tiyan, ay isang paraan na papapakita ng pag-ibig ni Kristo. Sinasabi natin sa ating anak, nararamdaman ko ang hirap mo at gagawa tayo ng paraan para guminhawa ka. Kapag maayos ang katawan, mas madaling buksan ang puso at isipan para sa mga aral na ibibigay natin sa kanila. Question number 5, paano naman malalaman kung talagang umeepekto ang therapy? Yan, mahal pa naman ang mga therapy ngayon. Kaya bilang mga magulang, madali tayong madala sa emosyon. Minsan, feeling natin ay parang gumagaling na sila o kaya naman ay parang walang nangyayari. Pero, sa mundo ng siyensya at evidence-based practice, hindi tayo pwedeng umasa sa parang. Yung parang akala mo, okay na, parang okay na siya, hindi na kailangan ng therapy. Stop na tayo kasi mahal. Huwag po tayong basta-basta umasa sa parang. Kailangan natin ng objective data. Ang data ay mga numero at listahan ng mga nagawa ng bata na hindi base sa opinion kundi sa actual na obserbasyon. Halimbawa, sa halip na sabihin masunuri na siya, ang data ay nagsasabi na sa 10 beses ba na inutusan mo siyang umupo, ilang beses ba siya umupo talaga ng kusa? Diba? Ito ang tinatawag na frequency at duration. Ang mga numering ito ang magsasabi sa inyo kung ang ginagawa niyong therapy ay worth it sa oras at perang ginugol nyo doon. Isipin niyo ang pagpapalago ng isang negosyo o kahit ang pag-iipon sa alkansya. Hindi niyo malalaman kung yayaman kayo kung hindi niyo bibilangin ang barya sa loob. Ang therapy ay parang pag-ipon sa kinabukasan ng anak. Bawat maliit na skill gaya na pagtuturo sa gusto nilang pagkain o ang pananatiling nakaupo ng 5 minuto ay isang deposit. Kung makikita nyo sa chart ng therapist na noon nakaraan buwan ay 2 minuto lang siya nakaupo at ngayon ay 5 minuto na. Yun ang tunay na tagumpay. Kaya practical tip, humingi kayo ng progress report o data sheets. Be proactive sa mga interventions. Huwag matakot magtanong sa therapist, ano ang mga specific goal natin para sa linggong ito at paano ako makakatulong bilang magulang sa bahay. Kung makikita nyo na flat o walang pagbabago o numero sa loob ng 3 o hanggang 6 na buwan, baka oras na pag-usapan with your therapist kung kailangan ba maguhin ang strategy o paraan ng pagtuturo. Bago tayo tumungo sa ating maikling break, balikan muna natin ang mga mahalagang markers na itinalakay natin mula sa part 1. The clinical transition. First is ang support levels. Nalaman natin na ang level 1, 2, 3 ay hindi limitasyon sa kakayahan ng bata, kundi isang gabay para sa atin kung gaano kalawak na ba na tulong ang kailangan natin iabot sa kanila araw-araw. Second, ang gold standard ng therapy. Yan ay yung ABA, speech at OT or occupational therapy. Dahil ang utak ng bata ay parang malambot na clay o plastic. Yan yung tinatawag natin neuroplasticity. Ang ABA, speech at OT ang mga kasangkapan natin para hubugin ang kanilang kinabukasan habang bata pa sila. Ang pagsusuri sa kalusugan, natutunan natin ang mga behavior ay madalas na paraan ng komunikasyon bago tayo ma-frustrate sa pagkakawala. Suriin muna natin ang engine, ang kanilang tulog, yan at anxiety. Ika-4 naman ang pagsukat sa tagumpay. Tandaan na ang tunay na progress ay nakikita sa marka ng lapis o data o ballpen, rad. Pwede din. Huwag mahiya na hanapin ang ebidensya sa paglako ng iyong anak. Kaya, mga nanay at tatay at mga tagapakinig, alam ko na ang terminolohiyang gaya ng DSM-5, neuroplasticity, objective data ay nakakalula sa pandinig. Parang mahiganting puno sa gitna ng gubat na humaharang sa ating paningin. Pero tandaan nyo ito, science ay ibinigay sa atin ng Diyos bilang kasangkapan, hindi bilang hadlang. Huwag niyong titignan ang diagnosis na ito bilang isang end sentence. Sa halip, tignan niyo ito bilang isang instruction manual na ngayon niyo lang nabuksan. Maaring mahirap intindihin ang mga unang pahina, pero habang inaaral niyo ang bawat chapter ng iyong anak, mas nagiging malinaw ang ganda ng disenyo nila. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasama sa all things na yan, ang pag-intindi sa mga medical reports,
ang pagtitiyaga sa mahabang oras ng therapy at ang pagiging boses ng iyong anak. Kapag hindi sila makapagsalita pa, huwag mawala ng pag-asa. Hindi kayo binibigyan ng Diyos ng mapang ito para lang maligaw. Binigyan niya ito dahil alam niyang kayo ang pinakamahusay na navigator para sa inyong anak. Kaya magpahinga muna tayo sandali. Pagbalik natin, iiwan natin ang loob ng klinik. Papasok na tayo mula sa loob ng klinik, papunta sa inyong mga tahanan. Pag-usapan natin ang pamilya, ang eskwela at kung paano siya mapapanatili ang inyong sariling lakas sa gitna ng biyaheng ito. Mag-break muna tayo sandali at ipagpatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay.
sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters, Saturday Special, at ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS isa sa mahimpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid na mabuting balita ni Kristo. Inaanya namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Happy listening po sa ating mga masusugid at faithful listeners. Lalo na sa inyo na first timer ka ba? Bagong magulang ka ba o bagong na-diagnose ba inyong anak? You are very much welcome. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga po. At sa iba pa nating mga tagapakinig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream, welcome to Family Matters. Hello din po sa ating mga members ng Zamboanga Peninsula Autism Society, Crèche Integrated Study Center, UP Academy Foundation. Hello po sa inyong lahat. At mga SPED centers, mga SPED teachers, SNED teachers, at mga therapy centers dito sa Zamboanga City. Hello po sa inyo lahat, lalo yung mga bagong opening lang. Hello po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matapos natin pag-usapan ang mga technical na bahagi sa clinic, dako naman tayo sa puso ng ating tahanan. Dito sa part 2 natin, na the lifestyle and home transition, tatalakay natin kung paano i-adjust ang paligid at ang pamilya para sa tagumpay ng iyong anak. Kaya dumako tayo sa question number 5. Question, paano ko ipapaliwanag ang diagnosis na ito sa mga kapatid at other members of the family? Ang pagtanggap ng pamilya ay madalas na mas mahirap pa kaysa sa mismong diagnosis. Maraming mga lolo't lola natin dyan magsasabi na delayed lang yan, ganyan din ang tatay niya noon. O kaya naman ay mga kapatid na magsaselos dahil sa special treatment na nakukuha ng bata may autism. Dito pumapasok ang neurodiversity model. Sa madaling salita, kailangan natin ituro sa pamilya na ang utak ng bata ay hindi po sira, kundi wired differently. Parang pasada lang yan. Ang karamihan ay dumadaan sa highway pero ang anak nyo ay may sariling shortcut na mas bako-bako pero doon siya komportable. Ang susi ay ang paggamit ng concrete language o mga simpleng salita na walang halong paninisip. Ganito, paano pag lahat ng tao sa mundo ay gumagamit ng Android phones? Sadya lang na ang anak mo ay gumagamit ng iPhone. Hindi ibig sabihin na iPhone user siya ay weird na siya or sira na siya kasi nga hindi Android ang kanyang operating system, 'di ba? Sadyang iba lang operating system niya. Parang ganun ang kanyang utak. Halimbawa, ito naman, para sa mga kapatid, maaari niyong sabihin na alam niyo ba, ang utak ni baby ay parang computer na sobrang bilis sa pictures pero nahihirapan naman sa sounds. Kaya kapag maingay, naghahang ang kanyang system. Hindi siya galit sa inyo, kailangan lang niya ng reboot o katahimikan. Para naman sa mga lola at lola, ipaliwanag na ang therapy ay hindi dahil baliw ang bata, kundi dahil tinutulungan natin siyang matutunan ang lengguwahe ng mundong ito. Kaya practical tip po, maging frontliner of information naman tayo. Huwag hayaan ang mga chismis o maling information na ang magdikta sa pamilya. Mag-share ng mga maikling videos o articles tungkol sa autism sa iyong family group chat. Dahil kapag mas naintindihan nila ang bakit, mas madali silang magpakita ng paano tumulong.
Example, ito, i-share nyo po ang ating program ngayong umaga sa inyong mga family members para mas maintindihan nila kung ano ba talaga ang autism. It's really important, no, pag mayroong mga check-up, hindi naman practical na lahat kayo pupunta sa clinic. Pero like ako, it's really important na may kasama ako na other members of the family para may mag-relay sa ibang members of the family kung ano ang sinabi ng doktor. Sa 1 Corinthians 12:21-22, sinasabi na ang mata ay hindi makakapagsabi sa kamay na hindi kita kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi ng katawan na tila mas mahihina ay sila pa ang kailangan. Napakalakas na mensaheng ito para sa inyong pamilya, sa ating pamilya. Ang iyong anak na may autism ay hindi pabigat o sirang bahagi ng pamilya. Siya ay may isang mahalagang bahagi na nagtuturo sa buong pamilya ng mas malalim na pasensya, paano magmahal ng wagas at tunay na pag-unawa. Sa pagpapaliwanag niyo sa pamilya, hindi niyo lang binabago ang pananaw nila sa bata. Tinutulungan niyo rin sila maging mas mabuting tao ayon sa disenyo ni Kristo. Isang pamilyang nagtutulungan at nagpapahalaga sa bawat isa, gaano man sila kaiba. Question number 6. Anong mga pagbabago sa bahay ang pwede kong gawin agad para makatulong? Ang inyong tahanan ang pinakaunang classroom ng inyong anak. Ang siyensya ay mayroong napaka-aktibong tool para rito, yung tinatawag na visual supports. Ang mga batang may autism ay madalas na visual thinkers. Sa madaling salita, mas madali nilang marinig ang sinasabi mo kung nakikita nila ito. Kapag sinasabi mong magbihis ka na, ang salitang iyon ay naglalaho agad sa hangin. Pero kung may picture siya ng t-shirt o shorts, ang instruction ay nanatili sa harap niya. Ang paggawa ng visual schedule of mga first or then board ay napatunayang nakakabawas ng cortisol levels. Ito yung mga hormone na nagdadala ng stress. Kapag alam ng bata ang mapa ng kanyang araw, hindi siya natatakot kung ano ang susunod na mangyayari. Isipin nyo na lang sarili nyo, di ba, pag nagdadrive kayo sa isang lugar na hindi nyo kabisado. Ano ba ang unang yung ginagawa o tinitignan? Di ba yung Waze o Google Maps? Di ba hindi nakaka-stress pag merong Google Maps? Kasi alam mo na kung saan ka pupunta. Pakiramdaman nyo ay hindi kayo maliligaw, di ba? Pag meron kayong guide. Ganon din yung ating mga anak. Ganyan ang pakiramdam ng anak nyo sa loob ng bahay kung wala siyang visual guide. Ang practical tip po, hindi kailangan mamahalin ang gagawin nyong mga guides. Kumuha lang ng cardboard o whiteboard o bond paper. Picturean nyo ang anak nyo habang kumakain, habang naglalaro. I-print nyo ito at idikit nyo sa pagkasunod-sunod ng schedule. Ano ba unang gagawin? Toothbrush, kakain, maglalaro. Kapag oras na ng pagligo o pagtututbrush, ituloy nyo lang ang picture. Ito ang soap, ito ang toothbrush, ito ang toothpaste. Makikita nyo na mababawasan ang sigawan at tatakan dahil mas malinaw na ang usapan. Ang predictability o pagiging predictable ng schedule ay nagbibigay ng sense of safety sa bata. Ito, paano pag wala ka talaga mabiling mga bond paper and all. Ako, based sa aking ginagawa, ako, sarili ko, ang magiging picture. Kung gusto kong turo sa kanya paano magsuot ng t-shirt, i-demonstrate ko sa kanya paano magsuot ng t-shirt. Ako munang gagawa o sabay kaming magsuot ng t-shirt para alam niya kung ano ang gagawin. Mayroong magandang parallel ito sa kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Sa Exodus 13:21, ang sabi, ang Panginoon daw ay nagbibigay ng visual support sa mga Israelita sa disyerto, isang haligi ng ulap sa araw at haligi naman na apoy sa gabi. Hindi lang sila sinabihan na, sige na maglakad na kayo papuntang Canaan, kundi binigyan niya sila ng isang bagay na makikita nila para hindi sila matakot at maligaw. Gaya ng Panginoon, tinatawag din tayong maging gabay na nakikita ng ating mga anak sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating tahanan upang maging malinaw at payapa. Ipinapakita natin ang katangian ng Diyos na mapag-ayos at hindi Diyos ng kaguluhan. Ang inyong maayos na tahanan ay naging isang sanktuaryo kung saan ang iyong anak ay malayang
makakalago ng walang takot. Question number 7. Ano ang IEP at bakit ito kailangan sa eskwelahan? Pagdating sa school, ang inyong pinakamalakas sa sandata ay ang IEP o ang Individualized Education Program. Ayon sa batas, particular na ang IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, ang bawat bata na may special needs ay may karapatan sa isang education na tailor-fit o sadyang ginawa para sa kanila. Ang research sa education ay malinaw. Ang mga bata may autism ay mas mabilis matuto kung meron silang accommodations. Maaring kailangan niya ng mas mahabang oras exam, na isang sensory corner kung saan pwede siyang mag-relax kapag maingay o isang teacher's aid. Ang IEP ay ang kontrata niya sa eskwelahan para masigurong hindi lang naka-enroll ang anak niyo kundi natututo talaga siya. Isipin niyo ang isang mananahi na gumagawa ng gown. Hindi pwedeng one size fits all. Isipin nyo na lang, small size siya tapos ang sinuot niyang gown large. Kailangan itong isukat ng maigi para bumagay sa katawan ng susuot. Ang IEP ay customized suit ng anak nyo sa eskwelahan. Kung ang normal na paraan na pagtuturo ay hindi kasya sa kanya, hindi akma sa kanya, ang IEP po ang mag-a-adjust ng tabas o tahi. Ang practical tip po sa lahat, huwag kayong matakot sa IEP meeting. Kung tatawagin kayo ng teacher o OT, kayo ang boses na yung anak. Kaya bago pumunta sa meeting, ilista na ang mga triggers ng bata at mga bagay na nagpapangiti sa kanya. Para hindi na kayo doon mag-iisip pa. 'Di ba? Meron na kayong listahan na pwede nyo ipakita sa teachers o sa mga OT. Ibahagi sa kanila, dahil ang partnership nyo at ang school ang magbubukas ng pinto para sa kinabukasan ng iyong anak. Huwag pumayag na basta-basta na lang sila paupuin sa sulok. Karapatan nilang matuto para mas maintindihan sila. Binibigyan diin ng Biblia ang kahalagaan ng karunungan at tamang pagtuturo. Sa Deuteronomy 6:7, anong sabi? Inutusan tayo ng Diyos na ituro ang kanyang mga salita sa ating mga anak sa lahat ng pagkakataon. Pero, paano natin maituturo ang salita ng Diyos at ang kaalaman sa mundo kung ang paraan ng pagtuturo ay hindi angkop sa bata? Ang paglalaban nyo para sa tamang IEP ay pagsunod sa utos ng Diyos na huwag hadlangan ang mga bata na lumapit sa karunungan. Sa pagtiyak nyo na mayroon silang tamang accommodation, tinatanggal nyo ang mga batong katitusuran sa kanilang landas. Ang edukasyon ay isang tool para maabot nila ang layuning ibinigay ng Diyos sa kanila. At bilang magulang, tungkulin nating siguraduhin na ang daang tungo sa kaalaman na ito ay bukas at malinaw. Dadako tayo sa huling question number 8. Saan ako makakahanap ng support para sa sarili kong mental health? Huli man sa listahan, ito ang pinaka-importante. Ang inyong sariling kapakanan. Sinasabi sa siyensya ng caregiving resilience na ang magulang ng mga batang may autism ay nakakaranas ng stress na katulad ng sa mga sundalo sa giyera. Hindi ito biro kapag ang isang magulang ay burnout o pagod na ang isip at katawan, hindi niya mabibigay ang kanilang pasensya at pagmamahal ng bata. Isipin nyo kung ikaw ay nilalagnat o ikaw ay nahimatay, paano ka makakaalaga sa anak mo, di ba? Kaya it's important to also think of yourself. Ang research ay malinaw. Ang mental health na magulang ay ang number 1 predictor ng tagumpay ng anak. Ibig sabihin, kung gusto mong gumaling ang anak mo, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ang paghahanap ng support groups at respite care ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Ito ay pagpapakita ng karunungan. Isipin nyo ang isang grupo, ay gripo. Hindi ka makakapag-igib ng tubig kung tuyo na ang balon. Kung iububuhos mo ang lahat ng lakas mo sa anak mo nang hindi mo ni-refill ang sarili mo, 'di ba? Darating oras na wala ka nang mabibigay kundi galit, pagod at luha. Kaya humanap ka ng katribo mo, maghanap ka ng groups sa Facebook o sa inyong komunidad ng mga nanay na kakaget sa inyo. Yung mga nanay na hindi ka huhusgahan kapag nag-melt ang anak mo sa mall. Maglaan ka ng kahit 15 minutes sa isang araw para sa sarili mo. O uminom ka, kahit man lang uminom ka ng kape na ng tahimik o maglakad-lakad.
Ang respite o pahinga ay bahagi ng iyong responsibilidad bilang magulang. Kaya dito sa Zamboanga City, may bago po tayong finorm na o society, ang Zamboanga Peninsula Autism Society. Kung ikaw man ay isang magulang na feeling mo ay nag-iisa ka, wala kang katuwang, solo parent ka, tapos meron kang child with special need pa, tapos marami kang mga tanong, please visit our Facebook page. It's Zamboanga Peninsula Autism Society. Give us a message para ma-connect ka namin sa ating society. Example, dito sa society natin, no, talagang nagtutulungan kami. May isang parent, hindi siya marunong magpakain ng kanyang anak kasi hindi niya alam paano. So may isang parent doon na sabi niya, ganito sir, ganito ang gagawin mo. Magluto ka ng ganito, gagawa ka ng ganyan. So 'di ba, nagtutulungan tayo bilang magulang. Dahil dito sa journey natin, hindi ka po nag-iisa. Meron pang mga family diyan na out there na willing mag-help sa iyo. Kaya wag na po kayong mahiya na to visit our Facebook page para makonect ka namin. Or dito sa ating 1116 DXAS Facebook page. Pwede mo mag-comment down dyan below. Like, Sir Ibs, gusto ko kong makonect sa inyo, sa inyong society. Please connect me. Yan, wag po kayo, comment na po kayo down below. Ito ay naaayon sa disenyo ng Diyos para sa atin. Kahit ang Panginoong Hesus ay madalas na humihiwalay sa karamihan para manalangin at magpahinga. Kung si Jesus na anak ng Diyos ay kailangan mag-recharge, tayo pa kaya? Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ang aking pagpapahingahin. Ang Panginoon ay hindi isang slave driver na gusto kang makitang pagod na pagod. Gusto niya na tayo'y maging matatag at malakas. Ang pag-amin na kailangan mo ng tulong ay isang act of faith. Ipinagkakatiwala mo sa Diyos at sa ibang tao ang inyong anak habang ikaw ay nagpapalakas. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Ang iyong kalusugan ay mahalaga dahil ikaw ang pinakamahalagang regalo ng Diyos para sa iyong anak. Kaya ngayon, natapos na natin ating 8 mahalagang tanong. Balikan natin ang kabuuan ng ating tinalakay sa nakalipas na oras. Sa part 1, tinalakay natin ang mga clinical transitions. Nalaman natin na ang support levels ay paraan lang para malaman ang dami ng tulong na kailangan, hindi ang limitasyon ng bata. Pinagtibay natin ang kahalagaan ng ABA, speech at OT habang bata pa ang anak dahil sa neuroplasticity ng kanilang utak. Natutunan natin maging medical detectives para masigurong walang masakit sa katawan ang ating anak. At sinigurado natin na dapat may data tayo para makita ang tunay na paglago ng bata. Sa part 2 naman, pumasok tayo sa lifestyle and home transitions. Ginamit natin ang neurodiversity model para ituro sa pamilya na ang ating anak ay sadyang wired differently. Naglagay tayo ng mga visual supports at schedules para mas maging payapa ang ating tahanan. Nilabanan natin ang karapatan sa edukasyon sa pamamagitan ng IEP at sa higit sa lahat, binigyan natin ng halaga ang mental health ng magulang dahil ikaw ang pundasyon ng biyaheng ito. Mga nanay at tatay at caregivers, bago tayo tuluyang magpaalam sa ating programa ngayong umaga, gusto kong iwan kayo ng ilang mga practical na baon na maaari nyong simulan gawin. Practical tip po sa inyo sa ating daily walk, ating daily journey. Celebrate inch stones o hindi lang yung mga milestones, yung mga small wins. Sa mundo ng autism, ang pag-usad ay hindi palaging parang higanteng hakbang. Minsan, ito ay paraang paggapang ng isang langgam. Maliliit pero gumagalaw. Kung anak mo ay tumingin sa mata mo ng 1 segundo ng kusa, i-celebrate mo. Yan. Kung nakapaghintay siya ng 3 segundo bago makuha ang gusto niya, tagumpay yan. Huwag mong ikumpara ang inch stones ng anak mo sa milestone ng ibang bata. No, 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 no. Kung yung mga comparison po na bakit si ang anak ni ganito nakakapagbasa sa akin hindi pa.
Huwag po tayo mag-compare. Ang comparison o pag-compare ay isa sa mga stress. Kaya huwag na natin yung gagawin. Second, ang 5 minute sanctuary. Maghanap ka ng 5 minuto sa loob ng isang araw na para lang sa iyo at sa Diyos. Yung walang cellphone, walang gawaing bahay, walang therapy talk, huminga ka lang. Ang 5 minutong katahimikan ay sapat na para i-reset ang iyong pasensya. O kaya naman, maglaan ka talaga ng an hour every Saturday mula 9:30 a.m. Tumutok ka lang sa Family Matters para mas aside from getting rest, meron pa tayong mga knowledge and wisdom na matututunan. Number 3, maging boses, wag lang noise. Sa bawat meeting sa school o sa doktor, tandaan mo na ikaw ang pinaka-eksperto sa anak mo. Huwag kang matakot magtanong. Ang pagtatanong ay hindi tanda ng kamangmangan, kundi tanda ng iyong matinding malasakit. Kaya nga tinatawag nating love, hindi lang just love, it's loving intelligently. It's about loving with responsibility, with wisdom, dahil mahal natin sila. Sa gitna lang lahat ng terminolohiya ng siyensya at pagod sa pag-adjust sa bahay, may isang katotohanan na hindi magbabago. Ang iyong anak ay hindi isang pagkakamali. Uulitin ko, ang inyong anak ay hindi isang pagkakamali. Ulitin nga natin sa ating sarili, ang aming mga anak, ang aking anak, ang aking anak ay hindi isang pagkakamali. Ang diagnosis ay hindi isang parusa. Gusto ko ibahagi sa inyo ang ating Bible verse na ito para sa umagang ito. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalayan kita ng aking matuwid ng kanang kamay. Mga magulang, hindi ka tinawag ng Diyos sa misyong ito para lang iwan sa gitna ng gubat. Kapag pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, kapag ang meltdowns ay tila wala ng katapusan, alalahanin mo na ang kamay ng Diyos ang umaalalay sa iyo. Ang kanyang lakas ay sapat sa iyong kahinaan. Hindi mo kailangan maging perpektong magulang. Kailangan mo lang maging isang magulang na nagtitiwala sa perpektong Diyos. Bilang pagtatapos, balikan natin ating senaryo kanina. Hawak mo na ang mapa. Naintindihan mo na ang wika ng diagnosis. Pero tandaan mo ito, ang mapa ay hindi ang biyahe. Ang biyahe ay ang bawat yakap na mararamdaman mo. Ang biyahe ay ang bawat maliit na salitang magbibigkas ng anak mo na parang musika sa iyong pandinig. Ang biyahe ay ang pagtuklas mo na mayroon ka palang lakas at pasensya na hindi mo akalaing taglay mo. Balang araw, lilingon ka sa likod. Hindi mo na makikita ang dilim ng gubat. Sa halip, makikita mo ang isang malinaw na landas na binuo nyo ng iyong anak. Isang landas na gawa sa tiyaga, pananampalataya at walang hanggang pagmamahal. Maaring iba ang tinatahak niyong daan kumpara sa ibang pamilya, pero tandaan mo, ang daan na iba ay maaring pa ring maging daan na maganda. Kaya, kayo ang napiling magulang para sa napaka-espesyal na batang ito dahil alam ng may kapal na sa inyong mga kamay ang kanyang potensyal ay magbubunga. Hindi kayo maliligaw dahil sa kanya. Kayo ay maglalakbay lang ng isang espesyal na ruta. Ang diagnosis ay label lang sa papel. Pero ang iyong pagmamahal ang magsusukat ng kwento ng tagumpay ng iyong anak. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila, lumalapit po kami sa inyo ngayong araw. Bitbit ang aming mga puso na puno ng iba't ibang emosyon. May pag-asa, may pag-alinlangan at may mga katanungan pa rin. Maraming salamat po sa regalong karunungan at siyensya na nagbibigay sa amin ng linaw sa gitna ng kalituhan. Dalangin po namin ang iyong espesyal na pagpapala para sa bawat magulang na nakikinig ngayon. Panginoon, kapag sila ay napapagod, ikaw ang magiging kanilang kapahingahan. Kapag sila ay pinaghihinaan ng loob, ikaw ang maging kanilang kalakasan. Ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa sa labang ito, na ikaw ang naunang nagmahal sa kanila mga anak bago pa sila isilang. Basbasan mo po rin kami
ng iyong pagmamahal. Basbasan mo rin ang aming mga anak na nasa spectrum. Patuloy mong buksan ang kanilang mga isipan at puso upang matutunan ang mga kasanayang kailangan nila. Hinihiling namin na ang bawat therapy, bawat visual schedule at bawat pagsisikap ng pamilya ay magbunga ng tagumpay ayon sa inyong kalooban. Panginoon, gawin mo po kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming bumuo ng isang komunidad na hindi nanghuhusga, kundi yumayakap sa bawat pagkakaiba. Naway ang aming mga tahanan ay maging sangtuaryo ng iyong kapayapaan. Nanalangin din kami ng iyong probisyon sa aming araw-araw. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming kinabukasan, Lord. Naniniwala kami na sa inyong kamay walang masasayang na pagsisikap at ang bawat maliit na hakbang ay patungo sa inyong dakilang layunin. Lahat ng ito ay aming sinasamo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At dito po muna magtatapos sa ating kwentuhan ngayong umaga. Naway naging makabuluhan ang ating kwentuhan and hoping that this morning's topic will help us to be better parents to our kids and hoping to na next Saturday 9:30 a.m. andyan pa rin kayo para tutukan ating mga magagandang topics for families with special needs. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat. Thank you sir sa ating mga sisipag na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Kung na-miss nyo ang episode na ito, balikan nyo po sa Facebook and YouTube. And feel free to share it to your families and friends. Muli po ako po si Ibs Ismael, nagpapaalala ng bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinisimulan sa pag-unawa at hinaharap ng may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the island.